May batas ang naghahati sa Palawan sa 3 lalawigan pero wala pa munang pagbabago. Kailangan kasing pagbotohan ng mga Palawenyo kung pabor o tutol sila dito. Nakatutok si Joseph Moro. Hindi Palawan, Pala-2, Pala-3. Kundi Palawan del Norte, Palawan del Sur at Palawan Oriental. Yan ang magiging mga bagong probinsya sa Palawan matapos pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na naghahati sa Palawan. Ang Palawan del Norte ay bubuuin ng 6 na munisipalidad kasama ang 2 tourist spots na Coron at El Nido. Ang magiging kapitolyo nito ay ang Taytay kung saan naroon ang kaisa-isang provincial hospital. Ang Palawan Oriental naman ay bubuuin ng 8 munisipalidad tulad ng Cuyo, San Vicente at Rojas na siyang magiging kapitolyo nito. Ang Palawan del Sur naman ang magiging mother province. Bubuuin ito ng 9 na munisipalidad kasama ang Brooks Point at Kalayaan na namamahala sa ilang isla tulad ng Pag-asa Islands. Ang kapitolyo ng Palawan del Sur ay ang Brooks Point. Hindi kasama sa 3 bagong probinsya ang Puerto Princesa na isa ng highly urbanized city. May tigigisang legislative district ang bawat probinsya, gayon din ang Puerto Princesa, kaya magkakaroon ng 4 na kongresista mula sa Palawan. Magkakaroon ng 3 probinsya ng kanilang mga governor, vice governor, sangguniang panlalawigan at mga opisyal ng gobyerno. Pero ang lahat ng yan kung mangyayari o hindi ay nakasalalay sa mga taga-Palawan. Boboto sila kung pabor sila dito o hindi sa isang plebisito sa May 2020 pa. Ibig sabihin, walang magagalaw sa Palawan hanggang taong 2020. Maging ang mga congressman ng mga 1st, 2nd at 3rd legislative districts ng Palawan ay uupo hanggang May 2020. Ipinagtanggol naman ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo ang paghahati sa Palawan. Every creation would be fattening the bureaucracy. Pero every creation nga precisely is to respond to the needs, to the delivery of basic services. Yung problema ng tao dun sa mga lugar na yan. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.